Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat kung saan man kayong parte ng mundo ngayon. So pag-uusapan natin ngayon yung tungkol kay Ken Chan. Siguro naman karamihan sa inyo kilala niyo si Ken Chan. Isa siyang artista actually. At kumbaga parang nagkaroon na rin ng pangalan sa show business. May mga nagawa na siyang mga pelikula, mga TV shows. In fact, meron siyang mga TV shows na kung saan pinuri pa yung acting niya. So kung tutuusin natin, may pangalan na sa show business itong si Ken Chan. Pero ang nangyari kasi ngayon, merong hindi magandang balita tungkol sa kanya. So pag-usapan natin ito. Ang nangyari kay Ken Chan kasi noong November 8 yata yun, ay naglabas ang korte ng arrest warrant para kay Ken Chan. Dahil ito sa kasong isinampa laban sa kanya na syndicated estafa. So ang nangyari daw kasi, merong isang investor na kung saan nag-invest dun sa dating negosyo ni Ken Chan na isang kainan o restaurant. Tapos ang nangyari daw, nagbigay ng pera itong investor na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Dalawang bigayan daw yun sa isang taon. At nung tinanong nga daw yung abogado nitong nagsampa ng kaso, kung mismong si Ken Chan ba ang tumanggap nung ibinayad niyang pera, nung ininvest niyang pera, ang sabi niya, doon daw yun papunta kay Ken Chan. So, kumbaga parang wala pang klarong pag-amin or walang klarong trail kung talaga bang si Ken Chan mismo ang tumanggap nung 14 million na sinasabi nitong investor. So, ang nangyari, nung nag-invest na daw siya, ang usapan kasi nila ay magkakaroon ito ng profit. Kumbaga, sinasabing 10% every month. So, sa 14 million pesos, ang 10% nito ay 1.4 million pesos every month ang kikitain nung ininvest niya. Pero, kalaunan daw, walang nangyari dito sa sinasabing profit-sharing deal between him and Ken Chan. At nalaman din daw nila na yung korporasyon ay walang legit na papeles. Kumbaga, yung investment niya ay napunta or naisagawa sa pamamagitan ng fraudulent scheme o yung peke o yung fake na pamamaraan na kung saan hindi nagamit sa tama yung perang ininvest niya na 14 million pesos. At dahil nga dito, nagsampa siya ng kaso. At pangalawang arrest warrant na actually ito na inilabas ng korte laban kay Ken Chan. Nung una, inilabas ito noong September, pero hindi rin natuntun kung nasaan si Ken Chan. At pangalawa nga, a few days ago, inulit na naman ito at isinerve yung arrest warrant sa bahay niya sa Quezon City. Pero walang tao doon sa sinasabing bahay niya sa Quezon City. So ano nga ba itong kaso ni Ken Chan? Ang kaso ni Ken Chan ay tinatawag na syndicated estafa. Non-bailable ang kasong ito. Iba ito sa sinasabing estafa lang. Kasi kumbaga yung estafa lang, it involves one person or less than 5 persons ang involved dito. Pero pag sinasabi mong syndicated estafa, malakihan ito na klase ng estafa. So dito nga sa sinasabing kaso ni Ken Chan, aside kay Ken Chan, ay meron pa daw siyang kasabwat na 7 na sangkot din dito sa kasong ito ng syndicated estafa. So pag more than 5 persons ang involved sa isang estafa, tinatawag na itong syndicated estafa at nagiging non-bailable na ang kasong ito. Compare dun sa estafa lang na kung saan bailable yun. Kumbaga kahit masilbihan ka man ng arrest warrant at ang kasong mo ay estafa lang, pwede kang mag-bail at magkaroon ka ng temporary na pagkalaya or liberty. Pero sa syndicated estafa, non-bailable ito. At mabigat ang parusa nito kapag nahatulan ka ng korte ng guilty. Dahil ang parusa dito ay life imprisonment or reclusion perpetua. So sa ngayon kasi hindi malaman kung nasaan talaga si Ken Chan. Kasi although sinasabi nga na active pa rin siya sa kanyang mga social media accounts, katulad ng kanyang Instagram, katulad ng kanyang Facebook, na kung saan lately nga nag-post siya ng iba't ibang mga pictures niya na hindi malaman kung current ba yun or throwback na mga pictures niya, na kung saan nakita doon na may mga pictures siya na nasa Japan siya, meron din yung nasa New York siya. So kumbaga sa ngayon, walang nakakaalam kung nasaan si Ken Chan. Ngayon, ang tanong kasi dito, may sinasabi kasi tayo na flight is an admission of guilt. So ibig sabihin nito, kapag may kaso ka at ikaw ay lumabas ng bansa na sinasabi na nang tumakas ka sa kasong kinakaharap mo, sinasabing guilty ang taong ito. Although sa korte, hindi naman talaga ito binabasehan ng korte. Pero, pwede itong gamitin bilang isang ebidensya
na tumakas ka sa kinakaharap mong kaso at pwedeng sabihin na guilty ka. Although, iba pa rin talaga kung ang ebidensya ay yung oral or written statement ng pag-amin ng kinakasuhan. So, kumbaga, mas mabigat ito compared sa flight or yung pagtakas. So, ang nangyari kay Kencha ngayon, parang kumbaga yung nangyari rin kay Yexel Sebastian, kung naalala ninyo. Yun nga lang, itong kay Kenchan, 14 million pesos ang involved dito, samantalang yung kay Yexel Sebastian, sinasabing nasa 50 billion pesos ang involved dito. Dahil sinasabing nga na mahigit 30 ang nabiktima niya sa kanyang illegal na negosyo o doon sa kanyang sinasabing investment scam. Pero kung tutuusin natin, sayang itong mga taong ito. Katulad ni Kenchan, halos siguro 31 or 32 years old pa lang siya. Kumbaga, napakabata pa at napakaganda pa sana ng kanyang future. Lalong-lalo na sa show business na kung saan unti-unti na nga siyang nakikilala. Hindi lamang dahil sa itsura niya, kung hindi dahil sa galing din niya ng pag-arte. Pero yun nga lang, siguro merong mga maling desisyon na nagawa sa buhay katulad nito. Although hindi naman natin sinasabi na guilty talaga ito si Kenchan, malamang meron lang din siguro mga misrepresentations or di kaya ay nagamit siya para dito sa scam na ito. So, hanggat hindi pa naman siya napapatunayan na guilty sa korte at hindi pa siya nahatulan, hindi pa rin natin masasabi talaga kung totoo nga bang may kasalanan dito si Kenchan. Pero just the same, hanggat hindi niya naman hinaharap itong reklamo laban sa kanya, patuloy ang pagdududa na meron nga siya talagang kinalaman dito sa nangyari. Na kumbaga, hindi may aalis na iisipin ng mga tao na guilty nga siya dahil nga hindi niya ito kayang harapin at instead, nagtatago siya ngayon. The best solution kasi kapag alam mong hindi ka guilty, ay harapin mo ito. Katulad nangyari din sa isang artista na si Ricardo Cepeda. Hinarap niya, kung sa bagay kasi yun, parang talagang nagkaroon talaga ng chance ang mga kapulisan na hulihin siya at ikulong. Pero yun nga lang, nanindigan siya na wala talaga siyang kasalanan at ngayon nga nagkaroon siya ng temporary liberty. So although hindi pa talaga tapos yung kaso, pero malakas ang kutob ni Ricardo Cepeda na mapapawalang sala siya dahil syndicated estafa rin yung i-file na kaso sa kanya, pero nag-grant yung bail sa kanya. Ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung mga akusasyon laban sa kanya dahil kung malakas talaga, non-bailable dahil syndicated estafa yun. So ito ganito sana yung magiging paraan ni Kenchan kung talagang malinis ang konsensya niya, kung talagang wala siyang intensyon na mang-scam nung nagdemanda sa kanya, harapin niya ito sa korte. Kasi hindi pwedeng tago ka lang ng tago habang buhay. Mas maganda at magiging mas maayos ang buhay mo kung haharapin mo ito. At kung halimbawa nga talagang may kasalanan siya, wala na tayong magagawa dyan kung hindi pagbayaran niya yung pagkakamaling nagawa niya. Hindi mo rin kasi pwedeng takasan habang buhay ang mga kasalanan mo. So, mas maganda na harapin niya o di kaya gawin niya ang lahat. Baka pwede naman niyang pakiusapan yung nagdemanda na ibalik niya na lang yung pera at areglohin at i-withdraw yung kasong isinampa laban sa kanya. Kasi ganito, kapag mayroon ng arrest warrant na inilabas ang korte, ibig sabihin nito, meron na itong probable cause. Kumbaga nakita ng korte na karapat-dapat nga na ipagpatuloy na magkaroon ng trial itong reklamong ito base sa mga ebidensya na nagsasabi na meron ngang scam, investment scam o panloloko na nangyari between dito sa nagreklamo na businessman at kay Kenchan o dun sa sinasabing restaurant niya na negosyo na ngayon ay sarado na. So sinasabi rin nga na nung nagsara daw itong restaurant ni Kenchan, sabay din daw nito na nawala si Kenchan. So kumbaga parang sinasabi nga na talagang tinakasan niya yung mga responsibilidad niya sa mga co-investors o dun sa mga nag-invest dun sa kanyang negosyo. Well anyway, antayin na lang natin, baka naman gumagawa pa o nag-iisip pa ng tamang paraan si Kenchan at ang mga abogado niya kung ano yung next move nila bago nila harapin ng tuluyan itong kinakaharap na kasong syndicated estafa ni Kenchan. And this is all for now mga kaibigan. Mag-ingat tayo lagi, lalong-lalo na usong-uso yung mga scam ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo. Lagi lang nating tandaan, if it is too good to be true, kumbaga mahirap paniwalaan, nakikita ka agad ng ganun kalaki sa i-invest mo dito sa isang investment na ito, huwag nyo nang ituloy. Kumbaga, mas mabuti na lang na hawak natin yung pera natin kahit hindi ito tumutubo,
Pero at least, hindi ito nawala kesa sa i-invest natin sa mga alanganing investment schemes at tayo ay na-scam. Mawawala yung ipon natin at yung perang pinaghirapan natin. And once again, ingat po kayo lagi mga kaibigan. Have a good day everyone and God bless.